Badyaw ang tawag sa kanilang tribo. Ang ilan sa kanila ay biktima ng kahirapan at hindi patas na oportunidad na kalulungkot. No? Hi guys! So nandito tayo ngayon sa Surigao City. No? Dito po yan sa probinsya ng Surigao del Norte. At pasyalan natin yung buhay, alamin natin dito yung buhay ng Badyaw community. Tingnan natin ka-coffee. Napakakulay ng kanilang kultura at sasaksihan natin yan dito mismo. Dito, naninirahan ang grupo ng mga Badyaw. Nakasalubungan natin ka-coffee ang ilan sa kanila. Kanilang ibinahagi ang diskriminasyon na kanilang nararanasan dahil sa pagiging Badyaw. Ang pagiging tribo o miyembro ng kanilang tribo. Ini-stereotype kasi nila yung Badyaw. Tulad ng yung ganun, walang pag-aaral, mga ano, ganun. Dinadown po yung pagtingin sa Badyaw. Merong stereotyping at meron ding discrimination. Isa po ako naka-experience ng discrimination kasi katulad ko, pero hindi ako dahil doon na motivate po ako, nag-aaral talaga ako. Pinagtapos ko yung pag-aaral ko kasi alam ko, in the end of the day, sarili ko rin din ang tumutulong sa akin. At matulungan ko rin yung mga kababayan ko. So dapat hindi dinidiscriminate ang mga kabadyawan. Kasi yung badyaw din ay isang tao din, nasasaktan din kami. Pero marami din kaming mga meron mga creative din ng mga badyaw. So yung mga iPad, napaka-creative talaga nila. Ano sekreto tayo? Bakit ganyan? Ay, kami yung secret. Half puno kay Miss Lisa din. Oo, yes. Oo, yung Half dugo ko. Christian at saka half Badyaw. Mix. Oo. Next siya. Kayo po? Ganun din. Puro din, half din. Half Sino po yung Tagalog. puro? Puro na siya. Katulad ng Badyaw. Ano meron din sa damit nyo? I-explain nyo yung damit nyo. Ang ganda ng Nako. design. Patay tayo dyan, Paano hindi yan? ko alam. Ano ibig sabihin niya? Yung ganito yung para yung culture sa amin yung mga Badyaw kumbaga yung mga yung mga damit namin ako yung matay na talakulera ng kalasmita. Pero may isa rin kami. Dali, ito Lalaki kasi na sir, sumita. yung mga nakakatanda noong panahon na yon, ganito kasi yung damit niya. Ang tawag dito is samra. Samra. Samra ang tawag dito. So pag may bisita Ito kayo, ang tawag dito is labuchi. Labuchi. Pag-party, ito yung sinusuot Culture ko, din. ito ang tradisyon nila ng mga damit sa Yung Badyaw. tradisyon lahat. Bali, ano yan? nagrespeto Handmade kami. yan, gawang kamay Oh, lang. handmade. Gawang kamay. Nakalulungkot ang sitwasyon ng ilang Badyaw dito. Hindi maayos ang tahanan, hindi matibay ka-coffee. Walang maayos na supply ng inuming tubig o malinis na tubig na magagamit man lang sa paliligo sa araw-araw. Walang kuryente at tinamo ka-coffee, no? Halos walang maisaing ang ilan sa ating mga kababayang Badyaw na nandiyadyaan po sa Surigao City. Trabaho na din yung iba. May mga trabaho Oh, na may nagbabasura. Garbage collector, may garbage collector at saka may GO kami sa Yung sanggunian. iba po, anong kinabubuhay? Mangingisda, magtatahi, magsori ng mga ukay-ukay. Ano mag-sorry, mag-sort? Pag-iba-hiwalay? Hindi, ano ukay-ukay vendor sir. Maglako. At saka kulang kami ng financial. Ayan, tulong daw Sa kabila ng kalungkutan na ito, nakitaan natin ito ng liwanag nang may makausap tayo na mga miyembro ng Badyaw at nakatutuwang isipin na isa ng licensed teacher at proud Badyaw. Ako po si Nolene Ahmad Asis, isa po akong licensed professional teacher at laging nagsasabing proud Badyaw. So yung rule ko is yung pag-aaral ng mga bata para isulong yung opportunity nilang mag-aral sa kahit anong paraan o anong bagay man. So, di ba ka-coffee nakatutuwa na may mga guro tayo na mismong tinutulungan din yung kanilang tribo. Isang patunay dyan si ma'am. Ma'am, bakit importante na makapag-aral yung mga kasamahan po natin dito? Importante po sa kanila yung pag-aaral kasi lahat naman tayo binibigyan ng opportunity na mag-aral sa gobyerno at lahat din tayo pantay-pantay na tinitingnan ng Diyos. So lahat tayo, ang halagahan lang ng buhay natin ay ang pag-aaral at mamuhay ng patas sa buhay. Ma'am, panawagan na lang sa mga yung iba insensitive, nagkakapag-discriminate ng mga ethnic groups. Ano po yung masasabi nyo sa kanila? Ang mensahe ko lamang po sa lahat ng ibang tao o ibang pangkat na nagdi-discriminate o nagbubuli sa aming kapwang mga Badyaw, isipin na lang po natin na kung paano naman po kung halimbawa kayo yung nasa karanasan namin. Hindi po lahat ng tao ay ganyan yung turing. Dapat lahat tayo pantay-pantay pagtingin sa bawat tao. So, yun lamang po ang masasabi ko na sana hindi naman po sana i-generalize nila na lahat ng Badyaw
Badyaw ay dinidiscriminate o bababaw na kaurian sa buhay. Katulad namin, may mga professional teachers naman po kami na dito produkto ng mga Badyaw at marami na din po kaming nakapag-aral at marami na din po kaming natulungan. Sa kanilang pangkat ay hindi na po siya nag-iisa. May mga sumunod na rin po sa kanyang landas. Ako po si Abdullah Durael, taga Purok Ono, Barangay Caleta, Surigao City. 10 kami magkakapatid at sa 10 yun, ako lang po yung nakapag-aral. Kasi yung parents ko ay hindi kami stable sa financial. So, happy po ako kasi nung time na nakapag-aral po ako, yun ay libre po ang education sa tertiary po. Tapos, paano yung panggastos niyo sa araw-araw? Yung baon, yung kung may libro, uniforme, sino po yung sumagot nun? Siyempre sir, scholar din po ako before. Nag-aaral po ako, meron po ako scholar. Siyempre yung kapatid ko, nag-sustain din sa akin, ganun. Meron din kasi yung parents ko matatanda na, hindi na sila nakapag-sustain ng mga needs ko sa school. So meron din ako mga kapatid at sa tulong din ng scholar, naraos ko rin po kung paano ako nakapagtapos ng pag-aaral. Discarded din po sa buhay. So sa ngayon, masaya po ako dahil ngayon, since natapos ako last year, bago pa lang po ako nakapagtapos, nakapagtrabaho na agad, kinuha po ako ng CFSI as a field assistant. Ngayon ay pinaghahandaan na niya ang licensure examination for teachers para maging ganap na rin siyang guro. Magandang isipin, no, na tinutulungan niya na yung kanyang mga katribo. Ini-encourage ko ang bawat isa, lalo na sa mga bata na mga Badyaw, dapat mag-aral din po muna sila. Hindi nila muna unahin yung mga buhay mag-asawa kasi hindi po yun madali. Pag-aaral muna, tumulong muna sila sa pamilya nila, tulungan muna nila ang sarili nila. Kasi ang pag-aaral ay isa pong susi para po sila po ay makaahon din sa kahirapan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Surigao City, malapit na pong ma-relocate, good news ito ka-coffee, ang kanilang komunidad sa mas disenteng lugar. At tiniyak naman ka-coffee ng lokal na pamahalaan na yung kanilang paglilipatan, hindi mawawala yung kanilang kabuhayan, ang pangingisda. Kasi nagkaroon na ng mga initial discussions at noong una, hindi po akma ang kanilang relocation site para sa mga Badyaw. Kaya naghanap po ng ibang lugar ang lokal na pamahalaan na magugustuhan o akma para sa komunidad ng Badyaw, which is malapit nga ka-coffee sa karagatan dahil yan ay kanilang ikinabubuhay ang pangingisda. Ayos kung magkaganoon. Tulad mo, sila rin ay mga Pilipino. Sila ay nangangailangan ng tulong. Sila ay dapat na inuunawa at hindi hinuhusgahan. Itigil na po natin ang panghuhusga sa ating mga kapwa Pilipino. Salamat sa pagpasya.